Miss Rosarna Mix Vlog. And nandito ako sa garden. Meron kasi akong malaking rubber tree. Ayan. Napakataas na niya. So, ang gagawin ko, magmamarkot ako. Ang ginawa ko dyan, yung, kung nakikita nyo itong ganitong buko, yan, niscrape ko yan. And then, nung lumabas na yung kanyang puti, na wala ng balat, binalutan ko siya ng tawag dito ng lupa, and then binalutan ko ng plastic para magkaugat. So ngayon, ayan na siya. So may ugat na siya. Parang almost 3 weeks na to or 2 weeks pa lang. So yan siya. So meron, and then eventually ika-cut ko dito, and then I'm going to plant it sa iba. So meron pa ako dito isang ginawa. Ito yan. Kasi naman sobrang tataas na niya, leggy na. Hindi na siya magandang tingnan. So ita-transfer ko siya. So pag once na nakat, kasi nakat na ito, nakat na yan, maglalabasan na yung mga sanga dyan. So magkakaroon na siya ng ibang branches at maliit na rin tingnan. Mas magandang tingnan kasi yung bushy kaysa yung ganyang leggy. And then ito eventually, yan. Hindi ko pa nga lang kasi kinakat itong isa na to kasi nga wala pa akong malaking plant. Ano yun? Yung lalagyan ng halaman. Yan. So bibili pa lang ako mamaya ng paso. So yan. Nangyayari dyan pag kinat na, kung napapansin nyo, ito diba, cut yan sa taas. Yan. Ito, nakakat yan sa taas. So, ito, naglabasan to. So, yun ang gusto kong ma-achieve sa kanya. And then, siya. Yan. Ito din, kinat ko dito. Dati yan lang yan eh. Tapos, tumubo ito. Then, eventually, kakat ko din to siya. And, para at least magkaroon pa siya ng ibang branches na tumubo. Mas maganda kasi kung bushy siya kaysa yung straight lang. So, yan. Update ko kayo sa mga susunod na ganap dito sa aking ibinarkot na rubber tree ko. Thank you, everyone. See, masyado na siyang taas. Diba? Sabi ni Daddy, maganda daw. Kaya lang kasi, kawawa naman, nagsisway. At saka, para ang pangit na niyan tingnan kasi, tsakong-tsako ang itsura. Yan ang mga gagawin kong project. And then, ito, ikakat ko na lang dito para hindi siya maging mataas din. Kasi dami kong halaman Ito, galing na siya dito eh. Meron na siyang nag-branch out na yung iba. Kaya ako gustong i-cut yan, or bakit ko siya minarkot. Kasi ang ganda na niya ang dami niya nang tumutubo na ibang branches. So siguro kung ikakat ito dito, yan, sa mataas na yan, mas gaganda pa siya. Mas maganda yung tubo niya. Pero si Daddy ayaw niya. Gusto niya ng mataas na ganyan. Ayan nung nagbagyo. So kaya yung iba nakadikit sa kasi tinali ko siya. Even this one. Napakataas na kasi. Parang mas maganda siya ng mababa lang pero bushy. Ayan, meron na siyang lumalabas na ibang stem dyan. So, labas niyan, mas kakapal na yan. Propagate ko. Galing yan sa isang aking rubber tree. So, ayan na siya. Naka-expose na siya kasi tinago ko muna siya. Kasi nga, para hindi siya mabigla kasi kakatanim lang. So, nung stable na siya, ayan, labas na siya ngayon para mas magandang tubo niya kasi talagang gusto ng rubber tree ang sunlight. Ito din, yung variegated ko. Ayan. Galing lang din yun sa isang stem. So, tinanim ko lang din siya. Ngayon ko lang din siya inilabas kasi nga pwede na siyang in-expose kasi nakapag-adjust na siya at established na din. So, gusto talaga tilaan ng mga ng sunlight kaya the more na na-expose sila, maganda ang kulay at lumalaki. See, wala na yung isang branch dyan kasi pinutol ko na siya. Yung pinropagate ko, yung minarkot ko, yung katulad nito. Yung katulad niya pinakita ko sa inyo earlier,
kinat ko na yung sa ilalim niyan para maitanim ko na siya kasi nagkaroon na siya ng ugat. So ito, waiting ako dito na magkaroon ng roots para maikat ko siya and then itatanim ko siya sa isang paso. Pakita ko sa inyo kung nasaan na ngayon yung kinat ko dun kanina. So eto na siya. Naitanim ko na siya. Yan yung pinutol ko doon, minarkot ko. So, ayan na siya. Nilagay ko muna siya sa shaded area or shaded portion ng aking garden para makapag-establish muna siya. Kasi bagong tanim, dapat inilalagay mo na siya sa malilim na part ng bahay mo or ng garden mo para mag-adapt siya sa bagong environment. Kasi bagong tanim. Yan siya. So, hintayin lang natin siyang maging established. Yan. So, ang laki ng binili kong paso para hindi na ako maglilipat. And then, once na ma-establish na yan, ikakat ko naman dito para, or sa mas mababa, para mag-develop pa ng mga branches na pag ganun. Diba? Ayan. Nang hindi siya maging pataas ang tubo niya, magkaroon siya ng mga branches para mas maganda. Meron akong nakalagay dati dito na ganyan din, rubber tree. Halos ganyan kataas. Ikinat ko dito at nilipat ko ng position. Pakita ko sa inyo. Ito yun. Ito yung sinasabi ko sa inyo na nandun nakalagay dati. So, dito ko siya nilagay. And then, ikinat ko to para mag-produce ng branches. I don't know kung saan lalabas yan. Anywhere sa baba or dito. Or ayan dyan. Basta magkakaroon ng branch yan. Kasi pinuto mo na yung pataas niyan. Yung kinat ko dito, ibinabad ko siya sa rooting hormone. So, nakababad siya sa water na mayroong pampaugat. After 3 weeks, eto na yung update dun sa video ko kanina na kinat ko sa taas. So, dyan siya lumabas. Definitely, siguro dyan talaga kasi dito yung kinat ko eh. So, ayan na siya. Meron na siyang lumalabas na branch dyan. So, yan. And eventually, lalabas na rin ang mga leaves niyan pag talagang totally established na siya or malaki na siya. So, yan. So, ito yan. Yung top ng leaf ko na yon, yan. Nilagay ko dyan sa tubig na mayroong rooting hormone. Ay, sa kabila. Yan, meron siyang kulay. Kaya siya may kulang kasi may rooting hormone siya na inilagay ko na solution para mag-produce na leaves. So, ayan na siya. Nandito na siya sa aking gilid ng garden. Yun na itsura niya. Going to my laundry area. May daan ako going to my auxiliary kitchen. Yan yung laundry area ka, tsaka yung sampayan. Yan. So, yan na siya. And then, some of it, yan, tataas eh. Oh. Gusto ko na talagang i-cut yan eh. Kaya lang sabi ni Daddy, wag. Kaya lang napakalegi. Pero, eto kasi, oh, tingnan nyo. Ang dami niya ng branches. Ayan. Ang dami na niyang paglalo na pag pinutol yan. Kailangan ni Daddy paputol. Ang ganda daw. But anyways, thank you everyone for always watching my videos. And sa mga kaibigan natin na nakasupport yan, maraming salamat. And see you sa mga vlogs ko, live ko, shorts ko. Thank you everyone for always watching my videos. Bye.